Good afternoon mga pagka-farmers, kamanalon ka magsasaka, time check 2. Ayan, kumilip lang tayo saglit dito. Masarap ba ang pansit, kabagan? Kumakain sila ng lumalaklak ko. Yan, nakabilis, naubos yung pinatubig po natin dito. Wala na naman tubig Pero pansinin nyo yung dito tayo sa pansinin nyo ang lakas mag-sowi. Tapos yung ng lupa, yung kulay ng lupa ay ayan may planting distance ito na 25 by 25. Doon pa natin, ganda. Ayan, nagiging strong na yung palay natin. Tapos yung lumot yung soil niya, pansinin nyo. Pasensya na nag-detect na naman itong natin camera. Natin, lilipat natin. Ang oras ngayon ay 4:03. Good morning mga ka-agritipeds, ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka, ka-mag-uuma. Napaka-blessed tayo ngayon lahat dahil nandyan na ang month of February. Sinasabi ko pa noon sa inyo, basta nag-month of February, nandyan na po yung hamog. Nakatapos na po naghamog, late kasi tayo pumunta. Okay? At ang laking tulong po yan, sinasabi ko sa inyo, kung hindi man umulan, malaking tulong po yung hamog sa umaga. Yung kasi share ko po sa inyo kung anong best time para mag foliar spraying. Ayan, yung sa turbidity na i-share ko na po sa inyo yan. Napaka-importante. Kaya yan, may blessing mula sa taas. Libreng foliar po yan. Okay? Papasok sa cell wall yung mga sustansya galing sa hamog. Saan po ba galing yung hamog? Ang dami pong sustansya, parang tubig ulan po yan. Kaya mapapansin nyo kung paano tumulong sa ating mga tanim po yan. Mag-open yan, naka-open yung stomata ng dahon po natin, at dyan humihinga, dyan papasok, maglalabas. Ayan, dyan papasok, ipinapapasok yung sustansya sa tulong natin at sa tulong ng hamog. Yan, nasa nature natin at napakaganda. Tignan nyo kaya kabilis bumulas yung mga palay natin ngayon. Kailangan yung masuportahan po yan. Kahit mayroon ang mga yan, kung wala namang masipsip na tubig, ay hindi siya lalaki. Kasi kailangan niya ng kumain ng kumain. Sakto mamaya pag umaraw na, makakapagluto na po yan. Magpa-process ulit po yan. Okay? Ayan mayroon na akong nakikita. Ang nakikita natin, mga gagamba. Okay? Nagde-develop na yung mga sapot dyan. Hindi nyo lang mapansin, pero ang dami ng gagamba. Diba? Ayan, medyo late tayo ngayon dahil nag-upload tayo. Napakamatyo itong balay natin. Promise mga ka-agritipeds. Kung nasa na to, booting stage, magsaside dyan. Ganun. Ang ganda. Ayaw pa tumigil mag-sowi yung palay natin. Ayan na. Yan naman yung LP 937 po natin. Ayan, dito lang yung medyo maliliit. Pag punta tayo dun sa likod, kalalaki na po dun. Ayan. Di ba? Kabilis na buminat, pero nagsusuwi pa rin po yan. Dahil nga meron pa tayong natitirang hanggang 45 days. Yung natin, magtatapres tayo sa 45 days. Magbibitaw tayo ng slow release lang po na sustansya. Okay, hindi tayo magbibitaw ng fast release dahil meron na yung combination ng mga binibitaw po natin ay meron na po. Kung yung sulfur lang, yung habol natin, sulfate, hindi na po tayo naglagay ng sulfate dahil nga meron na yung kombinasyon natin sa ilinalagay. Sa starting pa lang, meron na yung combination po sa sulfate sa ilinagay po natin. Okay? Ayan na, ayun sapot po yun. Napapansin nyo? May mga sapot na dyan ng gagamba.
Okay? Tayo lang ngayon, tayo na naman yung sakahan na mababalutan ng maraming sapot po dyan. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Kaya alam nyo na kung ano yung timing. Huwag nyo nang hintayin na yun i-warning ko po sa inyo para hindi ma-leaf burn yung mga dahon ng palay nyo. Huwag nyo hintayin na ang pag-spray, ano man yung pag-i-spray nyo, foliar, huwag nyo hintayin na malakas na yung sikat ng araw, mataas na. Mayroon nga ako nakikita dyan, tanghaling tapat nag-spray. Saan yung mga insekto na doon? Tapos ang gagamitin nozzle, nakaturo pa ganon, hindi naman pa ganon. Yung papatayin, yung mga nasa base, kunyari black bug, BPH, brown plant hopper, yung mga nasa base stem borer, kung malaki na saan ba yung stem borer, nandito sa base, tapos yung pang spray po ninyo nakaganyan, dapat yung nakayuko. Kaya nga, tapos yung sprayer nyo mahina, tapos lakad kabayo, sayang naman yung binibigay ni farm owner, binibili at ini-spray ni farm laborer na wala sa proseso. Yung farm owner, magbigay po kayo ng nozzle na nakayuko, huwag yun nakaganon. Yung nakayuko, at least man lang matatamaan yung pinakababa kahit magpulyar kayo. Tamado yan hanggang dun sa pinakapuno niya, hindi lang nakaganyan. Paano na kung nakaganyan? Ang tinatamaan nyo lang yung mga nandyan sa taas. Yung nasa baba ang pinaka mas grabe po dyan na nakatago. Okay, ganun lang, sharing is caring. Maraming salamat. Hope natututo po tayo sa ating binabagay. Sa sikat ng araw pa nga lang, stress yan dahon, madadry yan. May heat stress yan. Di lalo na kung inisprehan nyo yan ng nisprehan nyo ng wala sa timing. Mga lason man yan, organic na hindi pa well na fermented, hindi na ferment, ay makakasunog po yan. Okay, yung mga pinag-experiment po ninyo dyan, wala sa timing at hindi masyadong napag-aralan. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers, happy Sunday, happy Lord's Day. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid Page. May in-upload na po tayo dyan. Yung ginawa natin na 4 combination para hindi na po kayo nag-aalala. Okay, yan na. Upload ko na dyan para makita ninyo yung compatibility ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer at Hypercompost Soil Conditioner and Toxic Neutralizer at marami pang ibang benefits. Hindi ko naman kasi pwedeng ibabanggit po lahat dyan sa dami ng benepisyo, lalo yung Yieldmore po natin. Napakaraming sustansya po niyan. Kaya yung mga bibili at susubok, mag-try, PM nyo lang si Master Ernesto Martin, Tafielder ng Region 2. Siya yung number 1 nung Region 2, nung wet season. Buong Pilipinas dahil nga tinamaan, palayon sinasabi, tinamaan ng bagyo, wala sa timing yung so flowering at green filling ng Nueva Ecija na bumagsak ang karamihang ani po dyan dahil sa bagyong puminsala sa kanilang mga tanim. Yan, i-PM nyo yung mga top builder natin at mga demos po natin. Tapos sa mga ka-AgriTipid PH team po, i-PM ninyo sila. Napakarami sila po dyan. Okay, maraming salamat po lahat po sa inyo. At sa Mindanao, mayroon naman dyan tayo, si distributor dyan, si Sir Armand. Ayan, PM nyo sa at yung mga technician po natin dyan. Maraming salamat. Okay, time check. February, ano na araw ngayon? 2. Ayan, wala na tayong masyadong tatrabahuin pa. Mga ka-farmers, ka-AgriTipid PH teams. At isang sign pa pala, iikot na lang tayo siguro bago tayo mag-church. Ang isang sign pa pala, kung nasa malapit na sa PI, panicle initiation, yung palay ninyo, dahil nakuha na yung tangkad, at ilang araw na, ayun na, makita nyo yung mga alaga natin po dyan. Nabalutan po tayo ng ayan, mga spider. Yun yung mga makikita nyo dyan sa taas na, kasi yung palay ninyo bibinat na yung 3rd and 4th.
papalabas na. Yung yung third nakalabas na yan, bumibinat yung tatayong ganyan na yung third leaf, at yung fourth leaf ay umaangat na rin. Pag pumantay na yan ay buntis na yung palay ninyo. Yun yung time na tirahin na natin yan, final top dressing ninyo. Kung nag-split kayo, kagaya nung ginawa natin yan, puntahin yung YouTube channel natin, Agritipid page. Mula nung seed preparation po ay naka-upload na po dyan. Okay, tapusin nyo lang yung mga videos natin dahil nasa actual farming po tayo. Tumutulong pa rin tayo kahit may tagasaka po tayo dito, ay madalas tayong nandito pa rin para makatulong po tayo sa inyo. Darating yung time na hindi na po tayo yung magsasaka talaga, ipaubayan na natin kung yung tagasaka natin ay matutunan talaga yung tamang pamamaraan ng pagpapalay. Okay, yan. Yun yung makikita ninyo. Ngayon, iikot lang tayo. Titignan natin yung mga sitwasyon lang ng tubig. Yun lang yung i-maintain na natin. Yung tagasaka natin, kung isa sa puso, isa sa ulo talaga yung pagpaparming, ay nako, masubukan niyang umani maganda. Iikot at iikot po yan umaga at hapon. Ganun po yan. Kung naisa puso ninyo talaga yung pagpapalay, yung farm owner or yung farm laborer, kung talagang isa puso niya at may pagmamahal siya sa kanyang iikutan at iikutan po yan, lalo nakikita niyang maganda yung kanyang sakahan. Okay, dapat dinala pala natin yung yung ayun buminat na ang taas na yung metro. Ayan, malambot pa rin yung tignan natin kung papantay yung 1, 2, 3. Wala maliit pa. Kung papantay na yung fourth leaf, kahit hindi pumantay, kung malapit na ganyan, ay magtatap dress na tayo. Ayan, tignan natin kung sa 45 days ay pwede na tayong mag final top dress. Ay napakainam. Okay, ang ganda na dito sa natin, ang macho, yung palay natin napaka macho pag ito. Okay, tara doon. Try natin magbilang-bilang. Ayan, subukan natin dito magbilang. Para yung mabot lang. Hindi dyan sa una. Ito pangalawa. LP 937 po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, may nagsuwi pa isa, 29, 30, 31, nagsuwi pa dalawa, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. May suwi pa tatlo. Ayan, halos na rin. Halos papasok na rin sa kanya, no? Diba itong malalim, makapal na. Tara. LP 2096. Ayan, may blessing po tayo galing sa taas. Ayan, month of February, ulitin ko palagi kong sinasabi sa group chat, sa month of February maraming foliar po na galing sa taas. Yan, napakasustansya yung hamog galing po sa taas. Yan naman yung kapalit ng hindi pag-ulan sa dry season. Ito naman yung LP 937 hanggang dun sa nakahiwalay. Yan yung inbred variety po natin, LA 902. Okay, sharing is caring. Happy farmers. Para po sa dulo, nasa tailoring stage pa rin po tayo mga kagritipid. Hindi pa tayo pwedeng magbitaw ng i-reading na lang natin. Bakit? Paano ko malaman? Nandyan lang tayo sa malapit sa daanan. Ito, planting height muna tayo. Ayan. Kunin natin yung dahon. Ayan.
Hanggang baywang na yan. Okay, pag buminat lahat yan, lagpas baywang. Ngayon, bibilangin natin. Ayan yung sinasabi ko na sa tillering stage pa na tayo. Bilangin na lang natin. 1, 2, 3, 4. Ayan o, 5, 6. O, ayun. 7. Tapos ito, makikipapansin nyo. Yung unang dahon ng nanay, maglalabas yan ng, ayan o, anak. Pag biniyak natin yan, dito lumabas. Kanyan, teller yan. Pansin nyo? Kaya nasa tillering stage pa rin po tayo. Bilangin natin yan. 1, 2, 3. O, ika-4 na dahon ito. Ibig sabihin, itong nanay, maglalabas ito ng 5 to 6 na dahon. Okay? Bilang ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na ng anak, 10 ng anak, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32, ayan, nakabisaklat naman ito. Nakabisaklat. Yan. Okay. Tara, doon sa dulo. Cut muna natin. Yan na yung palay natin. Planting head natin hanggang baywang na yung third leaf. Sa nanay, fourth leaf na. Okay. Kasi yan, maglalabas ng 5th and 6th leaf yung nanay. Okay, wala pa tayo. Ang tatimingan natin sa top dressing, tignan natin kung sa 45 days to 47 ay yun yung pagbubuntis niya. I-actual natin para makita ninyo yung final top dressing po natin. Yun o, gagamba. Yung gagamba ay yung mga mahahaba. Yung pahaba. Wala pa yung present na kwan dyan. Malalaking gagamba. Gagambang kalabaw. Wala na kayo nakikita sa mga bukid. Okay, dito sa atin meron yan. Cut. Okay mga kagritibits, ito pala ipapakita natin sa inyo yung part na malalim. Hindi na konto na rotovator at hindi kaya ng hand tractor. Sa triple lang, yung malapad na paddling. Yan yung kinanalang ko. Dinadrive ko papunta pa ganun. Kasi nga tignan nyo, tabi ng kanal puno. Hanggang dyan sa kabila. Tapos ito na, ang planting height niyan mas matangkad na dahil malalim nga yan kaysa dun. Pero yan, papantay ito. Aabutan niya, pansin nyo naman pa-planting height tayo. Ayan yung tuhod ko, ayun yung planting height natin. Kung tumayo tayo hanggang baywang na yan, bibilan tayo. Yung sinabi ko rin sa inyo, tips ko, pag nandito sa malalalim, ito ilang beses natin pinulutan yan ng kuhol. Dahil malalim nga, hindi makita yung kuhol. At isa pang technique, naka-flashlight makikita yung kuhol kung naka-flashlight po kayo. Kaya pumupunta ako dito ng madilim pa, nakikita ko yung mga malalaki. Pero pag hindi nyo na makita yun, ayan, bibilangin natin ito. Yan. Yung tips ko, damihan nyo na. Bilangin natin. Kahit malayo, pagka tanim ninyo, ipupog nyo na yung pupog. Maraming puno na, 5 to 10. Gawin nyo na kaagad yun dahil ang dami namang sustansya dyan. Kaya nyang suportahan kung nakorek na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Ganyan yun na, di ba? Di sulit. Yung natin dito, yan. Ito yung binirahan natin
na hanggang 1/4. Yung sinasabi ko hanggang dito. Nakita nyo na kung gaano kaganda. Yun yung pinakita ko sa inyo. Hindi ko lang in-upload, hindi ko na sinasali sa YouTube channel. Sa mismong Agritipid PS lang po natin. I-share ko sa videos. Yun, di ba? Sinishare ko sa inyo hanggang dyan, no? Yung malalim yan. Tapos ang ginagawa ko na lang dyan, tinatabas ko yung raton, tinatabas ko at inaapakan ko para mabulukan na habang hinihintay yung triple. Ganun po yun, para maiwasan nyo yung iron toxicity sa bandang malalim. I-drain nyo, yun yung aral tips ko na palagi kong sinasabi sa inyo. Yun, naabutan yan, yung mataas na portion na yan, aabutan at mas magiging malalaki yung puno po dito. Kasi nakorek na. Ganun na lang, sharing is caring. Hope natututo po tayo hanggang dyan yan. Yun yung kanang figure eh. Yun yung dinadaanan natin doon tayo nagsimula noon. Ayun. Ayan yung LP 2096, powered by Yieldmore all-purpose foliar fertilizer at hypercompo. Sharing is caring. Tara dun sa gubat. So ito na yung palay dito. Lumapit pa rin tayo dito para makita nyo. Dito sa bandang gubat. Yan. Di-distansya tayo. Diba shaded siya. Kita nyo. Lalaki ng punong kahoy. Pero nakuha natin yung planting height at population. Kita nyo ang daming ibon. Marami silang makakain ng mga organismo dito sa palayan natin. Yan. Tsaka matangkad na yung palayan natin, kaya magtatago sila dyan. Ayan ha. Ulitin natin, what you see, it's what you get. Tapos, protocol natin. Andyan naman, nakalatag lahat yan. At yan, yung planting height niya. Ay kalalaki yung magiging kwan nito, LP 2096, yung magiging uhay po dito. Tara na, at 7 na, mag-cheers po tayo. Happy Sunday. Last bilang, nandito po tayo sa punlaan. Dito sa banda dito, nandun yung kwan dito sa gitna. Ayun na yung nakahiwalay. Parehas yan. LP 937 po ito, hanggang doon, hanggang dyan. Halos half hectares yung kwan natin. Kulang na half hectares. Bibilang tayo last para makita nyo. Ayan, kusang kwan yan. Ulitin natin ha. Hindi 2/4 yung nagpabuka sa palay natin. Lagyan lang ng sapat na espasyo. Bibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nanganak ko. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Paano ba natin bilangin? Ang dami. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Okay, kita nyo na, 79. Yan mahina ba? Magsuwi yung sinasabi ninyong lungpin, nakabisaklat lahat dyan. Okay, lagyan ng espasyo. Ulitin natin, gusto nyo na nakabuka, lagyan nyo ng espasyo kahit 20 by 30, 25 or 25 by 25 cm. Kusa pong bubuka yan. Okay, nakita nyo naman, long pin variety, nagsuwi siya ng 79 ba yan?
Okay, yan. Tignan natin mamaya. I-review natin sa videos. Yan na yung recovery nung sinasabi ko. Nandito tayo ngayon sa gitna. Tignan nyo, yung pilapil natin, ang taas na. Tinaasan natin. Yung gitna, hindi kasi pwedeng kwanto. Kailangan may damo-damo konti. Magigiba ito kwan natin. Diretso babad. Dahil may kanal tayo sa gilid. Ay, kailangan na hindi uubusin yung hindi natin pwedeng ubusin yung kwan dyan. Pero yung cross ay tignan nyo kung paano natin inayos yan. Ito yung dating punlaan din natin na improve. Lahat ng mahina na lupa kasi ino-observe natin yan. Kung mapag-observe ang tagasaka natin, tayo kasi mismo nagsaka ilang kwan na, tapos tumutulong pa rin tayo hanggang ngayon hanggang hindi matuto yung tagasaka natin. Lahat ng porsyon na mahina sa lupa ay ginagawa ko pong kanyan, yung may deficient, ginagawa kong punlaan. Kagaya dito may deficient yan, palagi nagkakasakit, kaya pinagpunlaan ko. Tignan nyo yung resulta, gumanda na naman siya. Okay, sa susunod yung mahina, pupunta tayo doon, ini-improve ko lahat yan. Tapos na tayo nagpunla dito, tapos na doon. Ito kasi talagang maganda na yung kan nito eh. Tapos na tayo doon sa harap, tapos na. Doon na lang sa kakabila pa, hindi pa. Tapos na. Tapos na, palikod na tayo. Yung mahina, ganun po yun, gawin ninyo. Gawin nyo yung punlaan. Yung mahinang parte ng inyong sakahan para maayos, ma-improve yung struktura nya. Okay? Kasi yun, dinalagyan nyo. Minsan naglalagay kayo ng organic, ng rice hull, di mai-improve at mai-improve po yan yung manure. Okay, maraming salamat. Tara na, happy farmers, happy sharing. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH. Dito sa AgriTipid PH, theoretical, actual, na may tamang pag-obserba, pag-analisa, ay handang tumulong po sa inyo. Handa kaming tumulong po sa inyo, mga pamilya natin dyan sa AgriTipid PH team, para may angat ang ani ng bansa at may taas yung ani ng bawat farm owner at tagasaka makikinabang. Kung mataas yung inyong ani, itataas din yung inyong kita. Mga hybrid na mahina, resistant, pag palalakisin po natin yan. O dito yung malalim, diyan tayo, yung kanal natin, ayun. Ang lalaki na, kita nyo? Doon lang naman ang kwan, pero dito ang lalaki na. Kwan na yan, lagpas baywang. Dito yung tinira natin na 1/4. Kita nyo? Katatangkad. Kita nyo na yung resulta ng yield more all-purpose foliar fertilizer. Abangan nyo yung 1 liters po natin. Maglalabas po tayo ng 1 liter para sa mga low budget, pero tignan nyo yung magiging resulta po nun. Sharing is caring. First time.